Lagi natin naririnig, be present. Ano nga ba yung be present? I did not know it actually before. Kaya di ako magmamagaling. Na-start ko lang to matutunan nung lumipat na ako ng Spain. Alam ko, sobrang cliche na, pero please bear with me. Sobrang life-changing for me nung lumipat ako ng Spain. Kasi natuto ako maging tao. Natuto ako ng mga bagay-bagay na never ko natutunan. Nung binibuild ko si Access in my 20s, hindi talaga ako marunong nung kahit ano. Marunong lang ako nung kumita ng pera, mag-travel, yun lang yung alam kong gawin. As hindi ako marunong magluto, maglaba, kahit ano, wala. That's why you will hear sa mga episodes ko a lot yung lumipat ako ng Spain when I moved to Madrid. Kasi life changing siya for me. Parang naging ibang tao ako. Siyempre, hindi pa rin naman perfect yung life. Kasi wala naman perfect na life, diba? But a better life. Diba? I talked about this sa isang podcast ko. Ayoko na maging overachiever. Ayoko na. Gusto ko maging better achiever. Magkaiba yun eh. How to be more present na sobrang fast-paced na world. Number 1 natutunan ko is let go of multitasking. Ang hirap, di ba? Sanay tayo dito, nagdo-drive, nanonood, nagko-call, minsan naka-open pa nga yung laptop ko. Pag bumabalik ako sa ganong life from Spain, parang nagkaka-anxiety na ako. In fact, today, sobrang sakit ng ulo ko. Pero ginawa ko pa rin to. Parang puputok na yung ugat ng ulo ko dito. Grabe. So, na-realize ko, a form of anxiety yun. Kasi hindi ko na siya ginagawa pag nasa Spain ako. Pero pag dito, bumabalik ako sa life ko nung ginagawa ko nung 20s ako. That's why I struggle, I get triggered, I feel nervous. Kasi ang tagal ko nang tinarbaho, i-let go tong ganong life. Tapos babalik na naman ako sa multitasking. Yung may tumatawag sa akin, Ma'am, Lalamove delivery po. Tapos dito naman client, Angelique, kailan ka makipagkita sa amin? Tapos doon sa kabila naman kung ano nangyayari. Yun ang one of the best things na natutunan ko. One thing at a time. Pag kumakain ako, ayoko sumagot ng mga calls. Pag nag-gym ako, ayoko mag-phone. Diba? Pag nag-walk ako, gusto ko lang mag-walk. When I'm at home, I'm just my mom's daughter. Siyempre, hindi ko pa yun napaka-perfect. Minsan nag-work pa din ako sa bahay. But as much as possible, pag na-park ko na yung kotse sa labas ng bahay namin, hindi na ako mag-check ng phone. Or kung mag-check man ako, manonood lang ako ng Netflix, ng Disney Plus, or kung ano-ano lang. Or mag-browse na TikTok, or mag-TikTok shop, mabibili ng mga cute-cute na mga Pop Mart. Pero bukod doon, ayoko na muna mag-work pag nasa bahay na ako. So, natutunan ko yun. Noong una, nag-struggle naman talaga ako. I struggled a lot. Kasi parang nagkaroon ka ng mga withdrawals. Parang addiction yun eh. Yung work ko has been my addiction. Kasi di ako nag-yosi, di ako nag-alcohol. Very parang socially lang, di ba? Paminsan-minsan lang ako nag-alcohol. Hindi rin ako addict sa sugar. Wala akong addiction eh. So yung work has been my addiction. Ganun pala yung pakiramdam na nagkakaroon ka ng withdrawals when you try to let it go. For the first time na feel ko, hindi pala siya madali. Grabe guys, kung alam nyo lang yung sakit ng ulo, yung anxiety na naramdaman ko, ibang level. Nagkaroon ako ng identity crisis. So ngayon, naiintindihan ko na people who are gumagamit ng mga substance, bakit it's so hard for them. Dati ginajudge ko sila, parang ano ba yan? Alam mo naman, parang mali yan sa'yo, ba't mo yan ginagawa? So ganun yung work for me. New person ako. Ang daming bagay ni-let go ko, lalo na yung multitasking. Siyempre, progress pa din siya. Diba? Life is a progress. Number 2 is practice acceptance. Kailangan tanggapin nyo muna siya na tapos na yung season na yon ng life nyo, na nasa ibang season na kayo. Maraming tao nagsistruggle dito eh. Parang example na lang, di ba? Parang hindi natin kaya tanggapin pag tumatanda na tayo. That's why we try to resist, di ba? Paggawa ganito, paggawa ganyan. Again, there's nothing wrong with that. I'm just giving an example na nahihirapan tayo as human beings, tanggapin yung changes. Tapos nagiging judgmental tayo sa bodies natin, sa skin natin, sa hair natin. Kasi nagbabago yan di ba, habang tumatanda tayo. So, ganun din tayo from within. Di ba? Or yung life changes na dumarating. Parang ngayon, nasa season ako ng life ko na ayoko na bumalik yung travel. Tapos, gawa ng content. Ano pa? Yung wala ka sa one place. Na-realize ko, pwede pala ako mag-settle down and grow from there. Settle down in Madrid. Be ready for a partnership. Learn how to cook. Learn how to bake.
walk my dog. That sounds so peaceful. Parang I'm looking forward to that. I'm looking forward to that stage ng buhay ko kasi na-accept ko na eto na yung reality ko. Eto na yung present ko. And I'm not gonna try to change it. No. Pinasok ko to, wala na akong judgment sa sarili ko na parang, Angeli, pag nag-stop ka mag-travel, ayaw na ng mga tao sa'yo. Parang I innovated myself na even hindi na ako masyado mag-travel, I will give all my energy and effort sa pagpa-podcast. Kasi tumatakbo na si Access Travel eh. So lahat ng mga tinanim ko noong 20s ko sa travel, bumabalik na siya ngayon. Ngayon, in my 30s, I can innovate na. I can, alam niyo yun, gumawa ng bagong identity for myself as a podcaster. Diba? That's why I'm working on this video podcast. Kasi parang, eto na yung gusto ko gawin. Diba? Parang I'm looking into being a professor, kung saan akong nag-masters, and I'm really thankful na meron akong privilege na to, na let go of one season and entering a different season sa buhay ko. Kasi feeling ko yung ibang tao, hindi nabibigyan ng ganitong opportunity eh. And I feel like, if I'm being honest, yung buong buhay natin, parang privilege yun eh. Diba? Iba-iba ng privileges yung mga tao. And it's very important na huwag tayong maging hypocrite and i-acknowledge natin na privilege na yon. So when we know what our privileges are, parang may more peace. Diba? Kahit i-judge tayo ng mga tao, hindi na natin yon i-hold against them. Kasi tayo mismo, aware na tayo eh. Okay yung self-awareness natin. Next naman is schedule mindful breaks. So when we talk about breaks, hindi lang to yung physical breaks na day off sa work. No. We're also talking about mental break, emotional break, financial break. So, i-explain ko isa-isa. For me, my mental break is I don't want to talk to anyone. I don't want to absorb anything from anybody. From my employees, from my family. Ayoko. I need to give my brain some break. Kasama na din yung ayoko mag-work. Parang ngayon, before flying to Madrid, nag-shoot na ako ng lahat ng podcast. And for the next couple of months, magbe-break ako from working too much. Kasi nag-work na ako na way too much when I was in the Philippines. Ayoko na siyang gawin. Right? So parang I want to enjoy my Madrid life. And yun din siguro natutunan ko in Madrid, you know, dealing with my emotions. Tsaka yung skill na ayoko muna mag-work. Nagawa ko na, sobra ako nag-exert ng effort. Ngayon naman magre-rest naman ako. Very important sa season na to, yung for me, na nag-take ako ng mga breaks, na alamin ko yung mga emotions ko, yung thoughts ko, without rushing into the next. What's next? What's next? Ganyan, di ba? Parang in one of my episodes ng podcast, I talked about downtime. I took 2 years of break. Diba? Long mindful break yon, and I was able to build more things, a lot of things. Next one naman very important is reevaluate your wants, your needs, and your interest. Kasi kung hindi mo alam ano yung wants mo, needs mo, interests mo, you will feel lost. That's why it's very important na alam natin sa every season ano yung gusto natin. Ano yung ipa-prioritize natin. Madami tao nagsasabi sa akin, Angeli, sobrang busy mo, grabe, paano mo na ma-manage yung buhay mo? Yun yung kasi nakikita nila from outside. Pero from within, structured ako. Alam ko ano yung priorities ko. When I'm in the Philippines, ang priorities ko lang family, my team, mag-record ng mga podcasts, and gagawa ng mga TikTok videos, and of course, clients, business. Yun lang ang priority ko. Wala akong priority magbakasyon, makipagkita dito, makipagkita doon, umattend na ganito, umattend na ganyan. Wala. Yun lang ang priority ko. When I'm in Spain, ang priority ko lang is my personal life. That's it. Mag-workout, mag-therapy, mag-date, diba? Yun lang yung priority ko. Of course, I also work and travel on my free days. So, priorities. Wants naman is, you want ko the last couple of years, material things. I wanted to experience material wealth, which is nagawa ko na. Tapos na yung season na yun. Ngayon, ang want ko naman is real estate. I want to invest more sa mga real estate. So, want yun. I want to have a house. I want to learn how to cook. I want to learn how to bake. Yung mga ganong bagay. Tapos, siguro yung needs naman. Ngayon, ang needs ko na as a person is mga lahat na related sa health and fitness. Parang I'm willing to invest sa mga needs na yon. So, nag-iiba in every season. Dati, need ko, noong mga 20s ko, travel. Ngayon, hindi na. Kasi nga,
living in one place, living in Madrid, made me realize that I don't have to escape my life all the time to feel alive. I can feel alive na nakatira lang ako sa isang lugar. Kasi first time ko nga na-experience magkaroon ng routine, maging malungkot, and nasa isang place lang. Dati kasi maging malungkot lang ako, like, let's book a flight. Vamos. Ahora mismo. Let's go. Ngayon na. Ngayon di na ganun. Pag malungkot ako, kahit 4 weeks yan, kahit 3 weeks yan, gigising ako araw-araw. Haharapin ko sarili ko, kakausapin ko sarili ko, gagawin ko pa rin yung routine ko. First time ko magkaroon ng normal na buhay like everyone else. Sa work kasi, di ba, parang nasa travel ako, nagwo-work. Parang kahit maging malungkot ako, ginawa ko siyang escape. Di ba? Hindi normal yun. What I've been doing my whole life, coping mechanism ko yun. Hindi siya normal. It's not normal na maging malungkot ka, book ka na agad ng flight to Australia, to ganito, to ganyan. And I will be very honest, parang I took advantage of my work. Parang yung reasoning ko nung bata ako, I can create content, I'm just gonna travel. Parang ganon. Hindi pala healthy yun. Parang kakaganon ko all the time. Nawalan ako ng boundaries sa sarili ko. Oh, this travel is for my personal, this travel is for work. Kasi inabuso ko siya. I abused myself, I abused my privilege, I abused my opportunities. Lahat inabuso ko. So that's why now, in my 30s, di ko na yung gagawin. Kasi alam ko na, when I'm sad, I have to sit down with myself. I need to talk to myself. I need to find the root cause. And that's one thing I'm super grateful for na marunong na ako nun. It came with maturity and of course experiences as well. Heartbreaks, pains, struggles. But natuto na ako. Kaya nga looking back, I'm grateful na na-experience ko yung sobrang daming bagay nung pandemic. Natuto ako maging tao beyond my businesses. And that's so important for me to live a meaningful and purposeful life na hindi lang business and money. That's all for today's episode. Thank you so much for listening and watching. Please head over to our TikTok account of my podcast, Life in Progress Pod, and my personal account is Angeli Dub. And don't forget to follow us on Instagram. My podcast account is Life in Progress PH. To watch this video, please head over to my YouTube, Angeli Dub. That's all for